Nakipag-away na naman si Klay Thompson at kontra naman sa Miami Heat ngayon. Hindi niya tinigilan hanggang sa na-technical pa. May panibagong miyembro ang boy band ng Los Angeles Lakers. Magugulat kayo sa average points per game nito sa G League at naging player of the week pa. Nagbabalik sa lineup ng Miami Heat si Tyler Herro, first game of the season. Low scoring game sa unang 6 na minuto ng first quarter. First shot ni Cooper Flag, basket counts. Minamalas-malas pa si Tyler Herro sa first quarter, mga idol. 0-4-3 sa kanyang season debut. 5-minute mark, sinub in si Klay Thompson at unang pukol niya off the screen 3-pointer, pasok kaagad. Na-choke kaagad ang Dallas Mavericks sa first quarter at nabaliktad ang laban, 15-3 run in favor of the Miami Heat. Lumamang ng 8 points ang Miami Heat pero naibabaya ng Dallas Mavericks at naging isa na lang going into second quarter, 20-19. Wala ang dalawa sa key players ng Miami Heat, si Andrew Wiggins at si Norman Powell. Kaya medyo struggle sa offense ang home team, mga idol. 7-minute mark ng second frame, muling ipinasok si Tyler Herro pero nagmimintes pa rin. Ang bumuhat sa Miami Heat ang kanilang 7-footer na si Kelly Ware na nag-aala Victor Wembanyama. Outside shooting at dominance sa paint. Lobs it up for Khalil, makes a good catch. Napakalalim ng layup nito, mga idol. Likod na ng backboard pero nakuha pa yon and one. At dahil minamalas-malas naman si Tyler Herro sa labas, mga idol, di na niya pinilid at nagkapitalize na lamang mid-range si Tyler. And one pa yung nangyari dito dahil tinulak naman ni Cooper Flag si Pelle Larson. No match ang Dallas Mavericks sa ilalim dahil dito kay Kelly Ware. Habang sa tres naman nagkapitalize ang Mavericks pero hindi magsipasok, patay pa ang butike kay Brandon Williams. Sakit sa mata ng offense ng Dallas Mavericks, 34% lamang sa field sa first half. Bawing-bawi si Tyler Herro dito sa second quarter, cross kay PJ Washington and elbow shot floater. 52-44 lamang ang Miami Heat. Third quarter nagsimulang maging aggressive si Cooper Flag. 2 points lang sa first quarter ang rookie, kinaldag siya ni Bam Adebayo. Muntik pa siyang matumba ng makatikim ng braso kay Bam. Since first quarter hindi pa ulit nag-a-attempt si Tyler Herro na tumira outside the arc at halos ma-perfect niya ang kanyang shooting from 2-point field goal. Highly contested shot sa play na to, mga idol, for Tyler Herro. Nothing but net yan. Lockdown ng Dallas Mavericks kay Kelly Ware. Pangatlong block din niya to kay Najee Marshall. Mukhang nagiging mainitin yata ang ulo ni Klay Thompson lately. Noong nakarang araw lang si Ja Morant ang nakaaway niya. Ngayon naman bench ng Miami Heat. Grabe yung kantsaw sa kanya ng Heat fans dahil nakipagsagutan siya sa harap ng bench ng home team. Frustrated na rin itong si Klay Thompson dahil so far 1 of 5 shooting siya outside the arc. May anger issues yata si Klay Thompson hanggang sa natapos ang third quarter nakikipag-away siya sa bench ng Heat. Lamang ng 8 ang Miami, 80-72 end of third quarter. Fourth quarter, eto na naman si Klay nagsimula sa 3-pointer na to at nasundan pa ng isang 3 sa harap ng Miami Heat bench. Sabay turo sa nakasagutan niyang player ng Miami Heat. Kumpiyansa si Klay, 3 na lang ang lamang ng Miami Heat pero na-technical doon si Klay Thompson. Nag-e-enjoy siya sa pang-aasar at tumataas yata ang kumpiyansa ni Klay. Halfway ng fourth quarter, nagmintes ng alley-oop dunk si Cooper Flag. Nilabas muna si Klay Thompson. Last 4 minutes, nagawa pang maitabla ng Dallas Mavericks sa 96 ang talaan. Pero lagi namang may sagot ang Miami Heat. Hindi sila nag-a-attempt outside the arc at talagang nag-capitalize inside the paint. Last 2 minutes, dalawa na lang ulit ang lamang ng Miami, 102-100. Delikado ang Miami Heat sa lagay na to, mga idol. Last 1 minute na foul si Cooper Flag. 2 free throws parehong na ipasok, tabla sa 102 ang score. Last 50 seconds, clutch steal by Bam Adebayo na nauwi sa jump shot ni Tyler Herro. Nangyari kay PJ Washington, parang binigay yata ang laro sa Miami. Well, foul game ang nangyari sa final 24 seconds ng game clock at panalo ang Miami. Well, sinign ng Los Angeles Lakers into a 2-way contract ang big man na si Drew Timme. 25 years old, 6'10", stretch big. Naglaro ng 9 games for the Brooklyn Nets last season at nag-average ng 12 points per game. Hindi pinansin sa Brooklyn kaya naman napunta sa South Bay Lakers. Nagkaroon siya ng solid na performance sa NBA G League kaya naman kinuha na siya ng Los Angeles Lakers. Para magkaroon ng spot sa roster si Drew Timme, winave ng purple and gold si Christian Coloco. And so far, para sa South Bay Lakers in 6 games, nag-average siya ng 25.5 points,
on 51% shooting percentage at 33% naman beyond the arc. Ito ang impressive mga idol, 30.7 rebounds and 4.7 assists per game si Drew Timme at pinangalan ng Player of the Week para sa South Bay Lakers. At sa span na yan mga idol, 3-0 ang kanyang kupunan. Ito yung pros niya, low post scoring threat. At syempre, napatunayan na rin niya ang kaya niyang umiscore sa NBA. Underrated passer at good rebounder din. Bakang cons mga idol, mababa ang shooting percentage niya outside the arc at hindi rin ganun ka-reliable ang depensa niya. Poor rim protector at bad perimeter defender. Kailangan ng Lakers ang big man dahil expected na mawawala for multiple weeks itong si DeAndre Ayton dahil sa tinamo niyang injury kontra sa Utah Jazz kahapon.